kumusta na kayo? Sana po Choko kay Maya Pakabilyan muna po kay sa hop na ng Gino at pangadwa rin kay kong pamilyang malugod. At syempre, iyo po kakalingwan, talakayan ngayon. Live tayo sa radyo, RW 95.1 FM at sa Facebook. Papi! Happy Friday! Last Day na po ng Enero 2025 Eksaktong petsa, Papi. at 31. Pagising mo bukas. Pebrero na, love month, Kung heart magigising month. ka pa. Ha? Kung magigising ka pa. Kung magigising pa kayo. Okay. Pero wag po niyo pababayaan yon. Basta yung kalusugan ninyo, yung pangangatawan ninyo, dapat malusog palagi. Good. At syempre, yung disposition Albert sa buhay. B. Lacanlale, good morning. Maya payabak kaya ka, Mr. Boy Santiago. Yes. Mr. Perry Pangan, good morning. At kaya kanti mo. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, sa Facebook Live, magandang araw po sa inyong lahat. Pinapinandit, pakilala mo na yung Map B na. Na Map B? Bay ka naman. Huwag gaguti ka. Sa ating pamong lalaking yan eh. May kilala yung Map B. Oh. Map B. Marian Marian. Paul Bautista. Map B pala. Natural. Bigay na. Map ya po. Kesa ka, malak. Papi, ibigay mo ng pera. Palitan po ng piso sa dolyar, 58.48. Yan, 0.38. 72.84 ang pound. Hong Kong dollar, 7.50. Canadian dollar, 40.56. Singapore dollar, 43.35. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 36.43. Bahrain dinar, 155.15. Saudi Real, ito po, palitan 15.60. United Arab Emirates Drum, 15.92. Ang euro ni Senyor Raul Cupacino, 60.94. Korean won, 0.0406. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Si dating Assistant District Engineer Manuel Nol Pasco, yan, maagang nagme-message sa atin every day. Lagi siyang nakasubaybay din sa ating programa at nagme-message din sa ating dalawa. Oo, Pero yung kanyang agad. pagbati ng birthday sa mga darating na araw, Ma'am yan. kaya kalendaryo mine. Dario Conanan, magandang umaga. Kasama si Elmer Villanueva, Agnes Pamintuan, Alma Tayag Panlaki, Oliver Patawaran, Cristel Relos. Kumusta na po kayo? Marines Conanan Hazel, si Gold Araw. Salamat po sa mga dasal ninyo. Ricky Lopez Tadeo, nasa akin na yung mga ipinadala mo mga pictures, you know. It has something to do with climate change. Naman. Okay? Oo. Bibigyan natin yan ng pagkakataon. Correct. Boy Santiago, maghanap buhay ka muna. Basahin mo yung announcer on board. Ito po, may panawagan yung mga naghahanap ng trabaho na tamang-tama para sa inyo. Yung OSM Employment Opportunities for You, SM City Pampanga, kasama po yung Department of Labor and Employment. Inaanyayahan po kayo ngayon, alas 10 ng umaga, dyan sa may event center. Dali nyo lang po Saan event center? ng SM City Pampanga. Okay. Magdala lang po kayo mga resume ninyo, mga dokumentong kailangan, yung sarili nyo, pagupit kayo, magbihis kayo, huwag yung naka-short at nakachinelas. Teka, kala ko ba may pina-announce lang? Ba't nakikialaman mo na kung itsura? Hindi, ng para doon sa mga pupunta, hindi na pabalik-balik. Nakalimutan mo nga isang importanteng bagay eh. Oo. Magdala kayo ng maraming resume. Oo. The more the better. At saka huwag kayong magpadala ng may resume, yung litrato nyo. Nung kaklase nyo si Ann Paul. Tagal na yon. Saka tas may nakaakbay pa sa inyo. Wala na yun. Pinotoshop nyo lang yon. Baka pagtingin sa inyo recruiter, sandali lang po, yung anak nyo po ang Ang swerte pa, Oh. nando na yung SSS, Pag-ibig at PhilHealth at saka Aba! PRC. Ibig sabihin ng papi, Hindi na kayo lalayo. ang galing ha. One-stop shop. Alright, bago sa ating trivia today, tayo po muna nakikiramay doon sa mga naulila. At ito po ay malungkot na balita. Nakaburol ngayon at age 47 si Gilbert Prisco Sarmiento dyan sa 118 San Pablo,
Mexico, Pampanga, malapit sa RML Enterprises. Albert, saan yun? San Pablo, Mexico. Papuntang Santa Ana, Pampanga. Yun, nadaanan mo from Mexico Town proper, Oo. yung daan. Parian. Bago Santo Hindi. Domingo. Lalabas ka ng Parian kasi yung pupunta ka ng Arayat, Santa Ana, Arayat. Yun. Okay. Bago Santo Domingo, yung Rotonda. Oo. Doon sa may Quezon Road. Oh. Malapit Isang ka ron, barangay di ba? bago yun. Oh. Malapit ka ron. Oh, pag lampas mo doon sa Abacan River, yon, San Ayun. Pablo yon. So, babaybayin mo, pupunta ka sa Abacan River, dire-diretso lang, ganon. Hanapin mo yung mga kambing na kumain doon sa mga tinanim natin. San Juan, Mexico. Okay. January 31, 1994, birthday ng Ronnie G. Liang. Bibay sa Angeles City. Niyang January 31, 1994. At si Ronnie de Guzman Liang, third place winner niya po. Kitang reality talent show Pinoy Dream Academy ng ABS-CBN. Yang pasikat kitang kantang Ngiti at milinagaya naman kitang pelikula ng Elwood Perez, Esoterica, Maynila, 2014. May naman siya po Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, pamanimulan ng Rabbi Pangan Tantingko. Enero at 31 naman, 2023, itinalaga po ni President Ferdinand Marcos Jr. si Valenzuela City Representative Rex Gatchalian, nakalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kapalit po ni Erwin Tulfo na ang appointment ay na-bypass ng 2 beses ng Commission on Appointments. Bago naging kongresista ng 1st District, si Gatchalian po ay nagsilbing mayor ng Valenzuela City sa loob ng 9 na taon. Alam mo ba, Papi, yung Valenzuela, malapit ng palitan yan. Ano na? Gatchalian City. Sila lang, paikot-ikot. Yung Correct. senador natin ngayon, si Sherwin. Congressman, mayor. Oh, yung isa pa, yung Secretary. tumulong sa atin sa Congress nung tayo nagre-renew ng franchise. Si Wes Gatchalian. Alam mo kung sino ang ama nila, Albert? Plastic King. Oh, pangalan. Nagtingin na naman kayo as useless. Oh, pati yung bisita, napamangha. Sabi niya, Nino nakasita, dati kem baloy te. Ano? Oh, Nino Albert, kanang Oh, Si game. Mr. Gatchalian. Pagloko mo yung Santa Cruz nandiyo? Si Red. Ano? William Gatchalian. Puro W ang Tira ka na mga balo. Wow, puro W. Kasi Sherwin, itang kayang win. Pagloko ka mo. Ito, Hmm, W yun yan. din. W. Oh, WW. World War. Okay. Pagkatapos ng First World War, nagkaubusan ng lalaki sa Germany. Kaya sa bawat 3 babaeng German, isa lang ang may tsansang makapag-asawa. Galing ah. Alam mo, buti hindi ka pa pinanganak mo. Siguro ang dami mo ng asawang German. Sipin mo yun. Kinulang eh. Oh. Lipitor. Oh, yung May atake kawari. O, yung talipit. atorvastatin. Prananula rin. Ang best-selling drug of all time. Para sa Hanggang ano ngayon, to? Sa uso pa presyo yan. nito. Ah, Mula nang ibenta ito sa publiko noong 1997 hanggang 2011, ito ay nag-akyat ng 125 billion US dollars na kita para sa Pfizer. Noong 2018, itinuring itong most commonly prescribed medication in the US. Yan ba yung nilalagay sa ilalim ng dila? Hindi. Yung Lipitor, ano to regular na ininom Regular to. na ininom. Ano to, okay. maintenance yan. Rin ka nung nga nang miminom mga yan, makalunos sila, Albert. Malilipit lang. Lipid. Lipidor. Again. 4 na galon ng tubig ang iniinom ng baka para makapagpalabas pala siya ng 1 galong gatas. 4 na galon na tubig dapat. So pag nabawasan yung ininom niya, Mga mababawasan din yung gatas Oo, na lalabas. mabawasan Saka niya depende. may tunggal Depende. baso mga yan. Pag hindi na maganda ang quality ng gatas niya, ano na yan, steak na yan. Ay, pakilala mo na, Boy Santiago, ang ating panauhin today para sa makabati at makarami. Maganda, masipag, May mabait. asawa, may anak, may karanasan. Ay, sino? Magaling nga eh. Ang lakad parang, alam mo na, Huwag na yun, parang modelo. na siyang nakapangyayari sa bahay nila. Kulang yung sinasabi. Sabi, Sige. siya yung pinakamaganda, pinakamabait, Si Bautista ba? pinakamagaling. Teka. Yan ba yung guest natin? O meron kayo ba tinuturo? Kumain siya. Agad. Hindi tuloy niya alam kung siya yun. Oh, ayan. O, kita mo. Sabi niya, ako ba yun? Sino ba siya? Sino siya? Who you? Si Madam
City siya? Treasurer, Mary Ann Paul Bautista. Pulintan yung Paul niya eh. Senior cut lang. Ba't ka nakikialam? Paul na nga eh. Paul. Uso politiko ngayon, pero hindi siya namumulitika. Good morning! Mapagpalang araw po sa lahat ng mga nagagawa po ang host ng Talakayan. Gayon din po ang mga tagapakinig po natin at nanonood ng Facebook Live. Alam mo maganda sana ito pero mukhang sinungaling. No? Bakit? Naggugwapuhan. Sus Mario. Hindi lang yun. Kailangan pa niyang ilista yung nagugwapuhan para masabi niya sa ere. Kasi kung hindi niya sinulat yun, makakalimutan niya. Ayun nga mapagpala kag bago na tulog kinompose niya. Ano ba naman kayo? Actually, na-overwhelm po ako sa mga sinabi niyo. Wala sa script ko yung nagagwapuhan. Kahit basahin mo. Pwede na sa radyo. Maraming salamat po sa pag-imbita. Pwede. Hindi pala. Ba't ka narito? Muli po, alam nyo na po, kapag nandito po ang Ingat Yaman ay may paalala ukol sa buwis at sa mga binabayaran In no, short, sa syudad naniningil, San ah, Fernando. Oh, yun. Magkano po ba ang estimate na nakukolekta ng City Treasurer doon sa sinisingil nyo sa taxpayers po? Kasi iba po yung binabayad sa inyo, iba po yung binabayad sa BIR. Yes po. So kayo po, meron po ba kayong target? Mga magkano po ba, for example, last year? Kasi yung quota nyo last year, iba na naman ngayon, siyempre. Yes po. Kasi lumalaki gastos, Pataas. etc. Correct. Rough estimate po. Opo. Nung taong 2024 po, natapos po ang taon na meron po tayong 2.39 billion collection out of the 2.4 billion na target. So ito po ay 97%. Napakagandang pangitain po para sa syudad ng San Fernando. Konti na lang. Konting-konti na lang. Pero wala pa po sa history ng San Fernando talaga naka 100% na target collection. Ang kinukuhanan nyo po ng pera ay yung business permits? Ano Business permit po, amilyar, PTR, franchise tax, mga regulatory fees, sedula po, hopefully nakakuha na kayo, amusement tax, at marami pa po na meron pong mga naipasang batas no ordinansa ang lokal kung saan pwede po tayong makakolekta. pa? Ang galing nga. Oo. Pero doon sa mga Itong nabanggit, month na to, last day ngayon, ano dapat ang na-accomplish na ngayon ni taxpayer? By this time po, actually, ayon po sa batas, ang pagbabayad po ng business permit or business tax ay dapat nabayaran noong January 20 pa. Kasi the Pero last time you were here, you were talking about parang amnesty. yung sa amilyar naman yun, sir. Parang Opo. the Real earlier property that you tax. pay, better for you. Sa RPT yan. Yes po. Amnesty. Ganda ng boses. Sa amilyar po Ano ba yun. nakakita? Real Nakakita. property tax. Gumaling ka bigla. Gatas din ng Gatas kalabaw. din. Ay, Okay. Anong Anong portion po ng koleksyon ang meron pinakamalaking kontribusyon sa kaban ng bayan? Para po sa City of San Fernando, business tax collection po ang may pinakamalaki. Pinapangalawan po ng real property tax. Do you have an idea kung ilan ang number of establishments dito sa atin? Last 2023 po, tayo po ay nasa 12,000 na mahigit. Pero last year po, nasa 12,800 or 900 po, ganun. Okay, so hindi naman siyempre sila 100% compliant, but majority, I'm sure nagbabayad. Majority po talaga ng registered. Pero kaya nga po ako ay narito upang muling mag-remind. Kasi as of yesterday, nasa 60% pa lang po tayo ng mga nagbayad. Babagal. Opo. Alright, pagbalik ng ating palatuntunan, i-discuss sa atin ang ating City Treasurer ng San Fernando, dito po yan sa Pampanga, yung mga steps on how to do it. Sino ba pwede magbayad? Halimbawa, yung houseboy ni Boy Santiago, pwede bang siya pumunta ron? Si Engineer Emer Salvador Arceo, nagbayad ka na. Sino? Engineer Emer. Paano hindi makakabayad? 3 taon niya tayong hindi na pinapakain. Ano ka? Parang si Vic Hinko lang yan. Nakaipon na. Mismo. May pera na yan. Pwede na tayong dalhin sa Baja, California. Tama ba yan? Baja? Baja, California. yan. Sinabi ko lang. Okay. Madam, may trabaho po kayo. Alam niyo naman. Malaki na kayo. Alam niyo na this. Tumingala kayo sa relos. What time is it?
It's 9:16 in the morning po. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Ang paggamot at pa-ospital, ang benefits ay dagdagan. More and better, dapat better, Abi better. Abi Binay, Abi better. Edukasyon di lang libre, world class pa. Dapat better, Abi better. Abi Binay, Abi Binay, Abi better. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlali sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Yes, ang City Treasurer ng Lungsod ng San Fernando, Pampanga, Miss Mary Ann Paul Bautista. Yabe mo na Don Roberto Maria Consuni Hison B. Mendoza. Administrador ito. Siyempre rin ang gandalan kayo ni. Kailangan mamayad naman tax yan. Deng RPT na rin, bayaran mo lang. Balo mo, kasasabi na pa ng treasurer, bayad dyan nga milyar yan. Sana all. Okay, balik tayo sa ating panauhin. Yung tinatanong ko po kanina, steps on how to comply. Kasi balo yun naman din Pilipino, may lagay last 2 minutes. Po tayo kanina, dati niya kulang-kulang na rin ngayon dokumento. Pero mamirapal niya. Pumipila pa ba? Pwede bang magbayad online or through a courier, for example, Madam Trust? Yes po, actually napaka-business friendly po ng Siyudad San Fernando. Kung saan una, pinaaga po natin ang pagproseso ng business permit. December pa lang po, tinatanggap na po natin yung application. Pangalawa, pinaikli po natin yung proseso kung saan kapag po tayo ay nagre-renew, ang hinihingi na lang po namin ay yung BIR returns ng previous year or affidavit of gross sales na lamang. At syempre, tayo po ay naka-ISO pa rin kung saan ang oras po talaga ay tinakda at ang mga requirements ay nakabatas. Gayon din po tayo ay binabantayan ng ARTA sa ating pagtupad sa Ease of Doing Business Act. Pangatlo, tama po kayo Sir Perry, may option po tayo na mag-online application at payment kung saan pwede po ninyong bisitahin ng www.cityofsanfernando.gov.ph at doon po meron po tayong online registration kung saan pwede po tayong magbayad via GCash or yung mga kung ano po yung accredited merchants po natin. At pang-apat, sasabihin ko na rin po, nag-extend po yung deadline po ng ating pag-renew or pagbabayad po ng permit sa bisa po ng Sangguniang Panglungsod Ordinance 2025-002 na extend po tayo hanggang February 6 or next week. Okay. So mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7, hihintayin po namin yung mga hindi pa po nakapag-renew, nakapag-apply at nakapagbayad ng business permit. Ibig sabihin hanggang February 6, wala pang penalty kung kayo po ay hahabol na mag-renew ng inyong mga business permits. Tama po. Okay. Ay, pero wag na kayong mahilig sa last 2 minutes. Kasi lahat kayo pareho nang iniisip. Wala lang iniwan yan doon sa, ay, maaga pa, mamaya na tayo. Lahat kayo, ganyan ang iniisip ninyo. Magkakatagpo ngayon. Oo, lalo na po ngayon, iniiwasan pa rin po natin yung close contact dahil sa laganap ang sipon, trangkaso, ubo. So, kung meron din lang kayong pamamaraan and you have all the time in the world, please do it now. Wala po bang space kung saan sila pwedeng lumagi? Saan po sila nagbabayad? Nasaan po ang opisina ninyo? Sa ngayon po, nasa City Hall pa rin po tayo, Lumang City Hall. Opo, Okay. sarapan po ng Metropolitan Cathedral. At ang pagpoproseso po ay sa may atrium sa loob po. Okay. Meron po tayong business one-stop shop na talaga lahat ng departamento po na nagpoproseso ng mga regulatory fees ay nandun lahat. So, may priority yung mga kamukha ni Boy Santiago na
senior citizen, tapos PWD pa. Yes po, Online na lang ako, tumutupad online. po tayo sa gano'n na may priority lane po ang mga senior PWD at pregnant women. Bakit ikaw ba, Boy Santiago? Siyempre, ganyan ang itsura ng treasurer, di ba? Ay, Kumbaga, pupunta ako ron para personal. si Don Roberto, sabi mo, pakapihin mo nga muna kami bago ang lahat. Wala namang problema yun, lalo na kung kayo ay good taxpayer. Yes po, wala naman din pong problema kung dumiretso po Yan. kayo sa amin. Yung mga kaibigan po natin May ay kapeng mainit. may pakape na 3-in-1. Di ko lang alam, minsan expired, pero okay pa rin naman yung lasa. Are you equally staffed or underman kayo sa inyong opisina? Sa regular na panahon po, okay naman po yung staffing po natin. Pero kapag po talaga deadline or peak season, humihingi po talaga kami ng augmentation from other departments. Para ma-accommodate nyo. Yes po, para lahat po, yung kumukuha ng sedula, nagbabayad, meron po tayong tulong na mula po sa ibang departamento at napaka galing po ng ating HR kung saan kumukuha po siya sa iba't ibang department para tumulong po sa atin. Alam nyo, kailangan kasi yun dahil ang tao, lalo na ngayon napakaiksi na ng pasensya. Pamintaya ka rin, nikit na makapal tao. Makuyo. Puta na mo. Ano? Only to find out later on, halimbawa, may isaran niya, kaya minuran, no, kaya nung nano. May kapamayad. Oo. And, Obligasyon po yan, obligasyon. oo. And it is also noteworthy na mapaalam sa tao na iba na yung mga working hours sa City Hall of San Fernando, no? Ano nga ulit yung mga oras na ninyo? Kasi baka akala nila Biyernes pwede, sabi niya. Opo, Monday to Thursday lamang po, no, yung ating oras ng trabaho sa San Fernando. Pero from 8 a.m. naman po tayo hanggang alas 7 naman po ng gabi. Okay, based doon sa observation ninyo, yung 5 p.m. onwards, yung hanggang 7, meron pa rin mga taong pumupunta. Meron po, lalo na po yung mga nagtatrabaho talaga na humahabol ng compliance po nila. Okay, so yun po, no? Kailangan po malaman ninyo yun. Baka pumupunta kayo ng Biyernes, laging sarado, sabihin nyo, sarado lagi ang City Hall. Mode of payment po. Pwede po bang GCash, cheque, cash, or what have you? Kapag po personal po tayo nagbabayad, ang nasa batas po ay syempre dapat cash or at least man lang po manager's check, no? Parang cash na rin po kasi yon. Pero sa San Fernando po, tama po, pwede pong GCash. I-visit lang po yung GCash app. Basta meron na po tayong hawak na order of payment or assessment bilang reference. For business permit po, gamit lang po yung business control number. Pwede na po tayo magbayad via GCash. Yung po mga bagong negosyo, meron po ba silang leeway before they are to pay their local tax sa inyo? Bawa, nag-open ako ngayon. Matik ba yun? Dapat bago ako magbukas, nakipag-coordinate na ako sa inyo? Dapat po talaga bago po kayo magbukas ng business ay nakakuha na po kayo ng permit kasi hindi po kayo papayagang magbukas. Ayun. Tapos, di ho ba parang one-stop shop yung mga kumukuha ng mga permit, minsan kasama na dyan yung fire safety, tapos city health, yung mga tipong ganun. Sa inyo po, tax lang talaga. Kasama na po yung regulatory fees. Pero as of now, yung Bureau of Fire po ay nakahiwalay. Kung saan meron po silang separate na transaction. Kasi nga po ay ayon sa batas po nila ngayon, kailangan din po nila, sumusunod na rin po sila sa online payment. So yung BFP National may directive na ihiwalay na talaga sila kung kaya't ang tinitingnan na lang po nila niyan yung validity ng inspection certificate. Kasi po kaya ko po tinatanong itong mga to, gusto kong malaman ng taong bayan that it's very easy to do business with you. Walang red tape, basta makakumpleto kayo ng mga requirement, hindi kayo bibigyan ng hard time, and so they want your business to flourish. Kasi the more business, good for the city government and the people. Oo. Okay. Yung pagdating naman sa mga hindi nakahabol dun sa mga deadline natin, na pwede bang i-explain mo sa kanila kung paano yung penalty? Baka akala nila magpa-penalty na lang ako. Magkano lang naman yan. Pero totoo, mabigat kung sila hindi magko-comply sa takdang panahon. Opo,
Actually, kaya ganito po kami kasigasig na nagre-remind kasi napakabigat po ng penalty. 25% po plus 2% per month. So isipin nyo na lang kung ang business tax nyo ay malaki, talagang ang pataw po ng multa ay napakalaki din. At marami po minsan nakikiusap kung pwede to na alisin. So sad to say po dahil po sa automation at ito po ay system na rin po no na ginagamit natin, automatic na rin po yung penalty. So hindi po natin to pwedeng alisin. Kaya ang ginagawa na lang is ine-extend no yung deadline ng payment. Kaya nga, renewal. binibigyan ng leeway ng gobyerno para sa mga, di ba, yung mga Oo, pero ito ba first extension pa lamang o nag-extend na kayo before? First and last extension Yun, po. Once first lang and- po kami nag-extend Oo, talaga. base sa batas, ganun lang, no? Actually, 20, no? Yung sinasabi nyo, January 20. Opo, ang nasa batas po ay January 20 ang deadline. Oo. Tayo po, yung iba pong LGUs hanggang January 31 nag-extend. Pero sa San Fernando po, since anniversary po ng San Fernando on Feb 4, may month-long celebration. Kaya usually ginagawa namin, ine-extend po namin yung deadline ng first week of February. Pero yung nga, binabagit yung kanina, nagkaroon ng resolution muna yan. Opo, ayun po yung sa Para alam. ordinansa. Oo. Kailangan po dadaan po yan ng sanggunian. Oo, hindi po pwedeng si Tres lang gagawa niyan. Eta na yapalwal kayong kulungan para magawa na ito. Ikat apalwal na katayan lite. Okay. O, sa mga kababayan natin, magbayad na po. Oo. And hindi lang yung ating business tax ang may deadline. Pati yung RPT payment, 'di ba? May deadline din 'yan. Kailan yung yung last na dapat nagbayad na sila for nang walang magiging penalty or makakakuha rin sila ng discount kung medyo napaaga yung kanilang pagbabayad. Sa familiar naman po o real property tax, as of now po may 10% discount pa rin po tayo sa nagbabayad ng annual. Ito po ay hanggang March 31 pa. That is for 2025 real property tax. At maaari na po kayo magbayad ng advance. Ang San Fernando po ay tumatanggap ng advance payment na for 2026 na rin, kung saan ang discount po ay 20% sa lot at 15% po sa building or machineries. Kung tayo naman ay lumampas sa deadline, tayo po ay may 2% per month na interest. Pero ang kagandahan po, dahil sa batas na lumabas, Republic Act 12001 o RP VARA, meron po tayong amnestia naman sa mga delinquent. So yung meron po tayong amilyar o real property tax na di nababayaran 2024 at prior years, ito na po ang tamang panahon kung saan pwede po tayong magbayad ng walang penalty o interest. Dahil dun sa batas na lumabas, meron pong 2 years ang mga delinquent taxpayers upang magsettle ng walang penalty o interest. Oo. Base lang, no? Alam mo, maganda, pag kayo po ay nakapagbayad ng mga taxes, yung mga kaukulang mga serbisyo ay hindi naantala. Opo. Kasi doon po nanggagaling yung ginagamit ng gobyerno. Mapa national, mapa lokal, no? Yes po. Walang pang budget kung walang collection. Paggawa po ng ating mga proyekto sa San Fernando. Okay, mag-commercial break muna ulit tayo. Later on, yung ating mga birthday greetings. Kaya mag-send na po kayo ng inyong mga messages sa ating Facebook Live o sa ating mga mobile numbers na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. Trabaho pa, ulit. Oo, nano yung oras kay Pilipinas? Alas 9:30 ning umaga. Umaga Ning talaga. abak na mo. Ning abak. Manibat kingatsan mo, alampad na yung pamanyese, babantening kalusugan, proteksyon mo, ramdam ko, ikang ginulis, king kakong pangatawo, pahuli ring turo mo, mayap kong Pilipino. Nananalay, ika'y munang kabul, mumunang pantunan. Nananalay, king kasakitan, ika'y tunay mamelina. Nananalay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa balota. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo,
Anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kay Edmar Gotyanco ng LGC Car Carrier San Fernando, Polan Pineda ng IAD, Rupert Vidal ng Car World Subic, Paulo Dinglasan ng Photon Metro Clark, Aljon Buensuceso, Car World Bataan, at dito sa atin, sa ating himpilan, birthday ni Roan May Viray. Happy birthday, Roan. Si Treasurer Ann Paul Bautista, happy birthday. Happy birthday. Pijong Rivera, birthday ngayon. Happy birthday, Pijong. Si Kazi, Jen Nukum, and Ding Diocaresa. Happy birthday po. Holiday pa lang ngayon kay Larawan. Oh, sa kanila. Sa San Luis. Sa bahay lang nila. Mukhang hindi na sila maghahanda ng... Ano. Kasama si Ave Gutierrez Olalia pala, birthday din ngayon. Happy birthday po! Sana marami pang birthday sa inyong lahat. Ayun. Ay, Ricky, maraming salamat doon sa pinadala mong mga mensahe. Kung ito, very timely, papi. Climate change, iwas sunog, lalo na ngayon, nangyari sa California. Wow, malungkot ang mga tiga roon. Isipin mo, papi, lumipat pa ang sunog. At mga kamukhang artista ni Ann Paul, yung mga naapektuhan doon, ang mamahal pa man din ng mga bahay doon. Di lang yun, di ba sa Amerika yung nagbugo ang helicopter at saka yung commercial airline? Oh, that's correct. Oh, so parang mga disgrasya. Yung mga hindi, mga dating mga nangyayari. No? Oo. Alright. Meron daw po ba kayong Facebook account, Madam Tres? Meron po tayong general Facebook account. Ang city po, yung CIO page kung saan tayo ay nagpo-promote ng mga deadlines at ng mga kung ano po ang nangyayari sa San Fernando. So kayo halimbawa, nakapost ba doon kung magkano collection nyo? Yes po, actually, last flag ceremony, nag-report po ng diretso ang ating alkalde ukol sa detalye po ng koleksyon ng San Fernando. At saan nagagamit? Opo. Kasi alam mo, papi, balintuna na nangyayari sa mundo. Sabi mo, di ba, chopper? Oo. Oh. Saan ka nakakita halimbawa? Diyan sa may South Korea. Shipin mo. Ibon lang. Yung ginabagsak na. Pumasok sa kwan. Sa atin, huwag ka na lalayo. Sa Bicol, wala namang bagyo. Walang umuulan at binabaha. Oo nga, no? Ayun ang climate change. Oo. Lahat tayo dapat. Correct. At saka dito pala sa City of San Fernando, meron na din palang ordinansa para doon sa tamang pagtatapon ng basura. Hindi pala pwedeng kinakalat sa maski kung saan-saan. Di ba sa araw may binabanggit ka? Yung inakda ni Vice Mayor BJ Tiger Lagman noon Oo. na hiwalay kung hiwalay, tsaka yung walang plastic. Oo. Dapat Hindi, ma-implement kaya na kasi talaga. nagkakahiwalay, papi, dahil may plastikan. Ang sinasabi, basura o yung mga mag-asawa? Basura. Basura. Mais ka. Basura. Kasi nung isang araw, narinig kita, wala si Albert nung siya nakiinom ng gatas baka. Kahapon. O yun. Di ba sinasabi mo sa akin, Oh. responsibilidad ng mga barangay yung kanilang proper disposal. Correct. Kasi may mga MRF yung mga yan Di ba? Nasa batas yun. Lahat ng barangay ay sa Yung po buong daw bang Pilipinas. mayor's permit sa inyo rin po ba daw kinukuha? Yun po yung ina-advocate po natin na habulin nila yung pagkuha po ng mayor's permit para sa business. At syempre merong ibang mayor's permit na working permit naman para sa mga nagtatrabaho. Ayun pala yun, papi. Ang dami natin natututunan dito sa bisita natin, no? Oo. Habang tumatagal. Kasi 1 year na namin kayo hindi nakikita. Well, gumagaling Parang kayo. last year lang. Bakit? Hindi ba 1 year ago yun? 24 tayo nagkita-kita sa ating Marami tayong dapat bayaran. Yan ang ginagamit po ng mga LGUs, ng national government, para sa mga proyekto, mga serbisyo. Huwag kang manakot. Hindi ganyan. Ang approach dyan, Ano? katungkulan natin. Wala tayong karapatang magreklamo kung tayo kahit na sedula lang wala.
tayo yun eh. We are the people and the government of the people. See? O ano pa trabaho ni Anpol kung wala na siyang kokolektahin? O tanong, yung sinutulungan ng gobyerno ba, yung nagbabayad ba ng bisyo mga Kaya yan? nga nagpapatulong, wala pang bayad yun eh. Kumukuha ba na sedula yung mga yun? Ang gusto kong dapat gawin ng, kasi siyempre si Ann, hindi naman makakapag-komento dyan, government official yan eh. Tameme lang siya dyan. Ang sana, mabigyan natin ng isang matapat na paglilingkod at gamitin natin sa tama yung pinaghihirapan ni Ann Paul Bautista et al. Gamitin sa tamang paraan at sa tamang panahon yung kanilang mga nakokolekta. Kasi hindi na ho pababa yung koleksyon ni Ann Paul. Pataas na ho ng pataas. O, ganun lang po yun. Okay. Ano ang tagubilin sa ating mga taxpayers? Yes po, actually naintindihan po namin kung ang pagbabayad ng tax ay hindi prioridad ng ilan sapagkat madami po tayong gastusin. Pero sabi nga po ni Sir Perry, ito po ay isang obligasyon na di po natin pwedeng talikuran. No? Para na rin po ito sa inyong kapakanan. No? Maiwas po yung multa, maiwas ang abala. Kung kaya't ang sanggunian ay naglabas po ng ordinansa ng 2025-002 extending the deadline po ng business permit renewal at pagbabayad po hanggang February 6, that is next week po. So hihintayin po namin kayo mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 8 hanggang alas 7 po ng gabi, hanggang merong tao po kami po ay nandoon. Kung hindi naman po kayo makapagbisita ng personal, maaari po kayong magbayad or mag-apply online through www.cityofsanfernando.gov.ph. At pwede po kayong magbayad via GCash, LinkBiz, o dun po nga po sa nabanggit kong online payment. Kung magbabayad po kayo via GCash, kailangan lang po meron na po kayong assessment na hawak. No? Gagamitin po natin na reference ay yung business control number. Pakiusap lang po na gawin nyo pong eksakto yung amount na inyong babayaran para po hindi mahirap sa reconciliation. Kasi kapag ito ay kulang, hindi rin po ito tatanggapin. No? Kung kulang po ang inyong binayad kahit na nagbayad po kayo sa tamang oras. So, importante yun. Makumpleto yung mga dokumento nyo pag online, di ba? Para madali. Opo. Madali na yung pagbabayad. Napaka-easy lang po ng document na kailangan, lalo na sa renewal. Affidavit of gross sales lang po o yung ating mga BIR returns. Yun. Maraming salamat po. Wala na kayong gustong ipanawagan pa? Actually, yung pong iba nating binabayaran taxes, aside po sa business permit renewal, yun nga po yung amilyar. Habulin po natin hanggang ngayon may 10% discount. Kung wala pa po kayong professional tax receipt or PTR, actually po ngayon po yung deadline. Pero maaari pa naman pong kumuha, meron nga lang pong konting multa, no? 25% penalty, pero maliit lang naman po yun, 300 pesos lang kasi yung PTR. Ang sedula naman po ay maaari pa rin pong kuhanin hanggang last day of February na walang penalty. So kung wala pa pong sedula, ang ating magigiting na talakayan host, pumunta na or sabihan nyo lang po kami. Sabihan nyo lang po kami kung malaki po yung workforce ninyo, bibisitahin po namin kayo at sa serbisyohan. Di ba yung Laos dati pinupuntahan ng Yes City po. Treasurer? Opo. Dito Basta mismo mag-request lang nag-i-issue. po kayo. Dito para mismo nag-i-issue. Mag- Bisita po. sedula, kasi kung sedula. kailangan din kasi yung sedula doon sa iba't ibang mga mga documents and kung walang panahon para pumunta doon sa City Hall, pwede namang kayong puntahan ni Treasurer Ann Paul Bautista. Nabanggit mo, hindi ko pa nabibisitahan yung mga tiga City Treasurer's Office. Opo, hinihintay po kayo ni Miss Roma. Pero patak makipagkape kami Ayun ka yung rin. inaanap. Oo. Hanggang 2-in-1 niya amoy tang kape. Open. 2-in-1. Eh, Kasi may less 2-in-1. sugar. Na. May tipid na ka na naman. Kwento na mo, 3-in-1. Iwasan ng sugar. God bless po. Thank you. Maraming salamat po. Kung meron pong detalye na gusto nyong itanong, pwede po kayo mag-email sa cto@cityofsanfernando.gov.ph. At birthday po ni Don Ricardo, huwag niyo pong kalimutan. Ini-invite po niya kayo sa kanyang bahay. Happy birthday. Salamat. Don Ricardo. Don Ricardo? Talaga na. Jason Delagyo. Thank you very much. Si Miss Mary Ann Paul Bautista, ang City Treasurer dito sa lungsod ng O, San yung mga naghahanap ng trabaho, eto na. Mamayang alas 10, magbubukas na yung SM City Pampanga.
doon sa event center, magdala kayo ng mga dokumento ninyo, yung Alam mo mukha naman, ninyo. mamaya pa, no? Tumingin ka nga sa relos mo. Minuto na lang, uy. Mas maaga kayo, mas magaling. Para hindi kayo fidgety. Yung pagdating doon, relax. Relax na kayo. Hindi yung kalaba, pagdating nyo ron, kala mo sino ka magaling, pawis-pawis ka pa, yung makeup mo natunaw na. Pag tinawag ka ng recruiter, siyempre kakabahan ka. O. Tapos sabi mo mag-CR o lahat ng review mo, wala, umatras lahat. Better lucks next time. Oo, pakita mo lang yung dokumento mo. Doon pa lang sa Yan ang dokumento. hindi ko maintindihan sa mga Pilipino. Oh, Bakit tayo napakahilig sa last 2 minutes? Number 1. Number 2, yung konti pa lang yun, mamaya na tayo. Bakit tayo hanggang ngayon, wala na mga Kastila, meron pang manyana habit. Alam niyo yung manyana habit? Pota na mo, ana. Ako ng balag, UK, ana. Huwag ganon. Lalo na kung first time ninyong maghanap ng trabaho. Umayos kayo. Ikaw ba, Tres, ilang taong ka ng treasurer dito sa atin? Hindi ko na po binibilang pero may higit na po na 13 years. Ilan? 13. Pero sa syudad po, nagsaserbisyo po tayo, mga 23 years na po. Talaga? Opo. So, 13 ka lang, nagsimula ka na. Sumasabay po ako sa anibersaryo ng syudad ng San Fernando. 24 years na po siya next 24 week. years. Bilang city. Bilang city, tayo po ay 23 years na in service. So, ano sinabutan mo na si Ray Aquino? Opo. Ang unang sabak ko po sa administration po Di ni ba? RPA. Kasi nakita ko yung picture niya. Out and standing na Fernandino. Ngayon lang siya magkaka-award, ha? Oo nga. Topa. Sakto pa. Talaga? Oo, ngayon lang siya magkaka-award. Naunahan siya ni Boy Santiago. Ito, TOFAC Award dito. Oo, kompleto. Ano ibig sabihin ng TOFAC? Kompleto. Ano The yun? Outstanding Fernandino Award. Okay. Okay. Bye-bye. Ay, ano tayo na panahon ngayon? Okay, at Bakit malamig pa rin? malamig pa rin dahil nga po dito sa epekto ng northeast monsoon o amihan at merong mga ilang lugar lalo na dito sa atin sa eastern side ng Luzon na makakaranas ng mga pag-ulan dahil po sa pinagsanib na puwersa ng amihan ng tinatawag na shear line at saka yung easterly, so yung mainit na hangin mula sa silangang karagatan. Kaya pong lagi po tayong mag-ingat, no? Lalong-lalo na yung mga lagi na lang na inuulan. Yung lupa medyo lumalambot na niyan dahil sa marami ng tubig yung naano niya, no? Nasisipsip niyan. At Kaya, bago mag-time check uli si Treasurer, ang bearer ng bad news na si Boy Santiago, may pagtaas ba, pagbaba, papi? Spaghetti. Biyernes na naman ngayon. end of Spaghetti the month. next week. Ano, when you say Taas, spaghetti, may tataas, may bababa. alin doon? Kasi whichever way, may tama si Albert. May siyang sakyan diesel, meron siyang gas. Kaya nga. Pwede rin ba kerosene na lang, karga niya? Good luck. Pareho rin Kasama rin sa meron mga... ka bang listahan dyan? Wala pa. Pero may mga Hopefully ganun. bukas, ha? Oo, yung May pagtaas adjustment. saka pagbaba. Ayun. Ay, Madam Ann, magtrabaho ka ulit. Anong oras na sa Pilipinas? Alas 9:45 po ng umaga. Okay. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago, Talbert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Hinimok Nino, ng pasang Mazda President sagutin mo. ni Roberto Marin ng Department of Martin ng Department of Energy. Sagli. Roberto Maria Consulia yata yung sinasabi mo eh. Ang binabanggit mo, hindi si Wency Marin. Hindi, si Roberto Martin. Ayan, Ayun. nakamarin ka kanyang kalawot na leko may tanti, look po. Ang DOE po na siya sa atin ang hindi makatwirang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito yung mga binabanggit natin. Kasi po hindi na makatarungan daw, napakataas na
ng inaangat ng presyo ng mga produktong petrolyo mula na magsimula po in 2025. At habang kakarampot naman ang inaabot na rollback. So sa 3 magkakasunod na linggo po, nagkaroon ng taas presyo na umabot po sa 5 pesos. Ang inaangat, litrong presyo ng diesel, 3 pesos and 45 centavos naman sa presyo ng gasolina, habang 4 pesos and 30 centavos ang itinaas sa presyo ng kerosene. Alam mo ba, Boy Santiago at Albert Lacanlale, merong good news na hindi good? Good news nga eh. Paano hindi good? Pero hindi good? Oh, i-analyze nyo to. Bakit? Ito, banner story ngayon tsaka picture dito sa Sunstar. Governor Dennis Pineda met with the first batch of patients of the new hemodialysis center in Guagua. Good news yan. Good news, meron ng hemodialysis center. Okay. Oh. Good news ba kung kayong dalawa, padadala ko ron para kayo makapag-avail ng mga beneficio Yun libre? lang. Sagot ko. Oo. Is that good? Sana walang Yan mag-avail. ang sinasabi ko. What am I trying to drive at? Ito lang po yan. Lifestyle. Nung panahon ng inyong mga magulang, lolo't lola, mabibilang mo sa daliri mo yung mga yan. Kaya ngayon po, problema ang dialysis. So please, pamigay nyo na yan. Yun, wag nang no. Kailangan po ingatan natin yung ating kalusugan. Mahirap kasi kapag ka nanggagamot ka na eh. So hangga't ang katawan natin malakas pa, lalo na yung mga kabataan, no? Iwasan na natin yung mga pagkain, bisyo, at yung lifestyle nga na magagaaring magdulot po ng mga sakit na pagsisisihan natin bandang huli. Tsaka ikaw, Albert, kamukha. Halimbawa yung pork. Bakit hindi mo sinasabi sa kanila? Yung alin? Iwasan ng pagsisinungaling. Bad for your health. Depende. Baka marinig kasipin mo, katas na pa May mo. takutan niya kasi niya. Katas na pa mo respeto kay kabat makanyang ka pala. Ay, ulitin mo yung pork. Ali, bakit minsan okay mo naman itang maglaram ka? Bakit? Potangatin lang papakan kaya kang mayap. Sabihan mo. Pwede. Sabihan mo, ay, ating ko kasing makanya na sakit na mo, gangala naman. At karakal mo pa mo sa sabihan. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Halimbawa. You can express that, Albert, In one word. one word. What is that word? Pass. Ano nang tingali? Wala, lalo na, past President Abel, pass nga mo kaya? Balo sabihan ng pare ko kanta. Ano? Pagkadaman na ka na sinabi na, pasa na. Uwa. Paspasan mo yan, Albert, at niya pagkatuloy dyan. Sige, nga na. Tos may pang. Okay, tsaka nebulusan ng kanina. Okay. Albert? O yan, inaasahan daw na medyo mababawasan naman ang presyo ng karning baboy sa mga darating na linggo or the next 4 weeks to be exact po, ayon sa Department of Agriculture at dun sa Pork Producers Federation of the Philippines, dahil daw kahit na umabot na sa 460 pesos per kilo yung presyo ng karning baboy, dahil lang yan dito sa holiday season na kung saan talagang karaniwan ng tumataas ang presyo niyan dahil nga sa in-demand. Pero saan nakikinig lagi sa atin si Councilor Torno? Hindi, sa kotse. Sa kotse. Oo. O yan din ang ginagawa ng mga tiga-mabalakat ngayon kasi brown out. Nasa mga kotse silang lahat the whole ngayon. day. The whole day. Magmula kanina hanggang 4 o'clock in the afternoon. Naku, masama sa kalikasan yan. Hindi lang, masama sa kalusugan pati. Sipin mo, kailangan maandar ang kotse mo pagka nakamonitor Masama ka. rin sa bulsa yan. Talakayan lang doon naman. Talakayan, sabi ng kapatid ko, na nasa Mabiga, Mabalacat City. Kaya pati nga po ni Brownout, nakilasakin, makiramdam kayo. Hindi bali sana kung ang panahon ay kamukha ng ngayon at saka mga nakalipas na araw. Chuchupi ang hangin, Boy Santiago, panampalinga na misumangin na pisngi at nakarimling hangin. Kaya man mangailangan H. Itapang angin, okay na ka, papi. Ay, magandang umaga kay Elizabeth Mercado. Ito, nanonood sa atin. Leandro Lacandale, si Emer Salvador Arceo, si Michael Cabigting, Yamjen Gonzalez, si Eli Del Rosario, si Robbie Hison, Jomar Pantig, TJ Agulto, Tony Sinamban, maraming salamat po sa inyo. Arman Canlas, Blessed Friday, Denglaos Paule, Edna Katanghal Nabong, si Moter Tropicana, Jen Aldana Manyo,
Porfirio Larin. Salamat po sa inyo. At Marins Kunanan Hazel. See you At- next month. O si Eric at saka si Connie Razon ng Baja California. See you next month. Next month. Bakit? Ayaw mo? Bukas! O ano ngayon? Anong bukas? Anong meron? Pebrero o Promero na. That's correct. Okay. Ay, Albert, ibigay mo pagdarasal sa isa ng matinong tao. O, siya na nga. Mas bagay. Game. Pakibasa yung ating Food for the Soul. Diyos Ama, salamat po sa pagtulong sa amin sa bawat sandali. Tulungan niyo po kaming maibahagi rin sa iba ang mga pagpapalang aming natatanggap. Amen. Amen. Papi, May may ngilabot ko. May ngilabot ka, mag-CR ka. Bale, may iing kasantinganan ng treasurer. Din naman may ngade, Boy Santiago. Oh, seryoso. Galing sa isip at sa puso. Wala mo. Seryoso. At di ko po may nakit, madre. Wala mo tsuka Bale kita. ba ito, madre, Albert? Nano yun? Madre ka ko. Wala mo tsuka namang kinub na ng Metropolitan Cathedral. Ano mo, Albert? Bisa. Bayo lungod kayong opisina ko. Paindus po yan. Malumemen eh. Mamalingongoy pa. Oy, takabambangan na yan, mano. Amanong Kapampangan, mayuspus, meaning to deteriorate or become decayed. Galing, Mayuspos. Anpol, lubos-lubosin mo na pagdalo mo rito. Anong pangalan ng ating nasa technical department? Maraming salamat po, Engineer Jonas Christian Regala. O tayo may mo grit ng atsugin tagaytay. I-kernel. Actually, at suya po kilwal, mahal, Manahe, kung driver nakikinig ka na man yan. ngayon. Saan ka manarorok ngayon? Magandang umaga. Ano first name ng asawa mo? Ay, ito. Anong sabi na? Mahal, saan ka natulog kagabi? Si, wala pang tulog. Opo. Arthur Bautista po. Malaut niya pa po birthday, pero gigreet ko na. Arthur Bautista. Arthur! Kumakanta si Ann Paul. Si Ang kanta niya, saan ka man? Si Kapitan. Naruroon. Ay, Alberto. Tapos na dyan. Happy weekend po. Bye-bye. Albert. Bye. Ako po si Perry Pang ang nagsasabing, think well, speak well, do well. God bless po.